Tahimik ang kalsada noong gabing iyon. Halos wala nang dumadaan na sasakyan. Ang ilaw ng mga poste ay kumikislap, parang pagod na rin sa buong araw. Sa gilid ng kalsada, may isang lumang kotse na nakatigil. Gasgas ang pintura. Basag ang isang ilaw. At halatang matagal nang hindi umaandar. Sa loob ng kotse, nakaupo ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Daniel. Payat ang katawan niya. Simple ang suot niyang damit. At sa mukha niya, makikita ang pagod ng isang taong matagal nang lumalaban sa buhay. Wala na siyang pera. Wala na rin siyang materhan. At ngayong gabi, halos wala na rin siyang pag-asa. Ang nakaraan ni Daniel. Lumaki si Daniel sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang siya, sanay na siyang magtrabaho. Habang ang ibang bata ay naglalaro. Si Daniel ay nasa talyer na, nag-aabot ng tools, naglilinis ng langis, at nagmamasid kung paano inaayos ang makina. Ang ama niya ay isang simpleng mekaniko. Hindi mayaman. Pero marunong. At doon natutunan ni Daniel ang lahat tungkol sa mga sasakyan. Pero isang araw, biglang nagkasakit ang ama niya. Walang sapat na pera para sa ospital. At sa loob lang ng ilang buwan, pumanaw ito. Simula noon, gumuho ang mundo ni Daniel. Ang pagbagsak. Sinubukan ni Daniel magtrabaho sa iba't ibang talyer. Pero dahil wala siyang diploma at koneksyon, madalas siyang minamaliit. Batang mekaniko ka lang. Sabi ng ilan. Minsan, hindi pa siya binabayaran ng tama. Minsan, pinapaalis siya ng walang dahilan. Hanggang sa isang araw. Wala na siyang trabaho. Wala na ring materhan. At ngayon, narito siya. Nakaupo sa loob ng isang lumang kotse na hindi niya alam kung kanino. Ang di inaasahang lalaking dumating. Habang nakayuko si Daniel at nakatitig sa manibela, may isang itim na kotse na huminto sa tabi niya. Bumaba ang isang lalaki. Matangkad. Maayos ang suot. At halatang mayaman. Lumapit ito kay Daniel. Tira mo ba yan? Tanong ng lalaki. Umiling si Daniel. Hindi po. Nasira lang po ako dito. Tiningnan ng lalaki ang lumang kotse. Tapos ay umiti siya ng bahagya. Alam mo ba kung paano ayusin yan? Tanong niya. Tumango si Daniel. Opo. Mekaniko po ako. Tahimik ang lalaki ng ilang segundo. Parang may iniisip. Pagkatapos, bigla niyang sinabi ang mga salitang magbabago sa buhay ni Daniel. Sa iyo na ang kotseng ito. Sa iyo na ang kotseng ito. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ano po? Inabot ng lalaki ang susi. Kung maaayos mo ito. Sabi niya. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi makapaniwala si Daniel. Bakit po? Tanong niya. Umiti ang lalaki. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ka aabot. At bago pa makapagsalita si Daniel, bumalik na sa kanyang kotse ang lalaki at umalis. Ang desisyon. Matagal na nakatitig si Daniel sa susi. Parang panaginip. Wala siyang pera. Wala siyang lugar. Pero ngayon may pagkakataon siya. Binuksan niya ang hood ng kotse. Tiningnan ang makina. Pagod ka na rin, bulong niya sa kotse. Pero kaya pa. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya mula sa ama niya. Nilinis ang makina. Inayos ang mga sirang bahagi gamit ang mga lumang tools na dala niya. Buong gabi siyang nagtrabaho. Pawis. Pagod. Pero may ngiti sa labi. Ang unang pag-andar. Pagsikat ng araw. Isinara ni Daniel ang hood. Huminga siya ng malalim. At pinihit ang susi. Sa unang birsay, wala. Sa pangalawa, umubo ang makina. Sa pangatlo, umandar. Napaupo si Daniel sa upuan. Napatakip ang kamay sa mukha. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa luha. Ang hindi pa niya alam. Hindi alam ni Daniel na ang lalaking nagbigay ng kotse ay isang bilyonaryo. May-ari ng malaking car company. At kasalukuyang naghahanap ng taong may tunay na galing. At hindi rin niya alam na mula sa araw na iyon, may mga matang nagmamasid na sa kanya. Ito pa lang ang simula.
Pagkatapos umandar ng kotse, matagal na nakaupo si Daniel sa driver's seat. Hindi siya agad bumaba. Hindi rin niya agad pinaandar ulit. Parang natatakot siyang magising sa isang panaginip. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may hawak siyang susi. Hindi lang ng kotse, kundi ng bagong simula. Dahan-dahan niyang pinaandar ang sasakyan. May konting ingay. May kaunting kalampag. Pero umaandar. At least buhay ka pa, sabi niya habang bahagyang ngumiti. Walang patutunguhan pero may pag-asa. Hindi alam ni Daniel kung saan siya pupunta. Wala siyang bahay. Wala siyang pera. Pero ngayon may sasakyan na siya. Nag-drive siya ng dahan-dahan sa kalsada. Habang dumadaan sa mga gusali, nakikita niya ang mga taong papasok sa trabaho. May mga naka-uniform. May mga mukhang mayaman. May mga mukhang pagod. Lahat may pupuntahan, bulong niya. Ako maghahanap pa lang. Ang lumang talyer. Biglang may napansin si Daniel sa gilid ng kalsada. Isang lumang talyer. Kalawangin ang gate. Kupas ang karatula. Pero bukas, huminto siya. Parang may tumawag sa puso niya. Bumaba siya at lumapit. May isang matandang lalaki sa loob. Payat. Maraming langis sa kamay. Mekaniko po, tanong ni Daniel. Tumingin ang matanda. Ikaw? Mekaniko rin po, sagot niya. Tiningnan ng matanda ang kotse. Sa'yo yan? Opo, sagot ni Daniel, kahit hindi pa siya sigurado kung talagang sa kanya na nga. Isang simpleng trabaho. Pinapasok ng matanda si Daniel sa talyer. Kung marunong ka talaga, tulungan mo ako, sabi nito. Wala akong pambayad ngayon, ha? Ngumiti si Daniel. Okay lang po. Buong umaga silang nagtrabaho. Nag-ayos ng makina. Nagpalit ng piyesa. Tahimik lang si Daniel. Pero bawat galaw niya ay sigurado. Napansin iyon ng matanda. Magaling ka, sabi nito. Saan ka natuto? Sa tatay ko po, sagot ni Daniel. Mekaniko rin po siya. Ang unang kita. Bandang hapon, may dumating na customer. Isang babae na may sirang kotse. Si Daniel ang nag-ayos. Mabilis. Malinis. Pagkatapos, binigyan siya ng babae ng kaunting pera. Hindi ito malaki. Pero sapat na para makabili ng pagkain. Matagal na nakatitig si Daniel sa pera. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa pakiramdam. Pinaghirapan ko to, sabi niya sa sarili. Isang misteryosong tawag. Habang kumakain siya sa gilid ng kalsada, tumunog ang isang cellphone. Nagulat si Daniel. Hindi niya alam na may cellphone pala sa loob ng kotse. Sinagot niya. Daniel, sabi ng boses sa kabilang linya. Pipo, sagot niya, kinakabahan. Ako yung nagbigay sa'yo ng kotse. Nanlamig ang katawan ni Daniel. Opo, sir. Kumusta? Tanong ng lalaki. Naayos ko na po, sagot niya. Tumawa ang lalaki. Alam ko. Nagulat si Daniel. Alam niyo po. May tumitingin sa'yo, sagot nito. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Tahimik si Daniel. Hindi kita tutulungan, dagdag ng lalaki. Pero hindi rin kita pababayaan. Ang unang pagsubok. Kinabukasan, maaga gumising si Daniel. Balik siya sa talyer. Pero pagdating niya, sarado ang gate. Wala ang matanda. May isang papel sa pinto. Sarado muna. May sakit ako. Napalunok si Daniel. Wala na naman siyang trabaho. Pero hindi siya sumuko. Nag-drive siya sa ibang lugar. Nag-alok ng tulong. Nag-ayos ng maliliit na sira sa kalsada. Minsan, binabayaran siya. Minsan, hindi. Pero patuloy lang siya. Ang mga mata na nanonood. Sa isang opisina sa mataas na gusali. May isang lalaking nakaupo sa harap ng salamin. Siya ang nagbigay ng kotse. Sa harap niya, may tablet. May mga larawan ni Daniel. Hindi siya sumuko, sabi ng assistant. Ngumiti ang lalaki. Ganyan ang hinahanap ko. Ang aksidente.
Isang gabi, pauwi si Daniel sa kotse. Pagod. Gotham. Biglang may isang batang tumakbo sa gitna ng kalsada. Mabilis siyang nagpreno. Bang! Hindi ang bata ang nabangga. Isang motor. Natumba ang rider. Agad bumaba si Daniel. Ayos ka lang, tanong niya. Sugatan ang lalaki. Walang pera. Walang tumutulong. Dinala ni Daniel ang lalaki sa ospital. Ginamit niya ang huling pera niya. Ang hindi inaasahang balita. Kinabukasan, may dumating na mga tao sa ospital. Maayos ang suot. Mukhang mayayaman. Nilapitan si Daniel. Ikaw ba ang tumulong sa kanya? Tanong ng isa. Opo, sagot niya. Ang lalaking tinulungan niya ay anak ng isang malaking negosyante. At gusto siyang makausap ng ama nito. Isang paanyaya. Dinala si Daniel sa isang malaking bahay. Hindi siya makapaniwala. Lumabas ang isang matandang lalaki. Salamat sa pagtulong sa anak ko, sabi nito. Maraming tumakbo. Ikaw lang ang tumigil. Yumuko si Daniel. Wala po akong ginawa. Umiti ang matanda. Meron. Inalok siya ng trabaho. Hindi mekaniko. Kundi driver muna. Hindi siya nagdalawang isip. Opo, sagot niya. Ang simula ng mas malaking mundo. Habang nagmamaneho si Daniel palabas ng gate. Napatingin siya sa likod. Isang linggo lang ang nakalipas. Wala siyang kahit ano. Ngayon, may trabaho na siya. May kotse. May direksyon. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil sa likod ng lahat ng ito. May mas malaking plano. At may isang taong patuloy na sumusubok sa kanya. Maagang gumising si Daniel sa silid na ibinigay sa kanya sa loob ng malaking bahay. Hindi ito marangya pero malinis. May kama. May bintana. At higit sa lahat may katahimikan. Matagal siyang nakatitig sa kisam. Ganito pala ang pakiramdam ng may direksyon, bulong niya. Isang linggo pa lang ang lumipas, pero pakiramdam niya ay parang ibang buhay na ang ginagalawan niya. Ang unang araw bilang driver. Maayos ang suot ni Daniel. Simple pero malinis. Lumapit siya sa garahe. Naroon ang mga mamahaling sasakyan na dati ay sa gihilang niya nakikita. Lumapit ang head driver. Ikaw si Daniel, tanong nito. Opo, sagot niya. Driver ka muna. Sundin mo lang ang utos. Huwag ka munang magsalita ng marami. Tumango si Daniel. Sanay na siyang sumunod. Ang mga mata ng inggit. Habang nag-aayos siya ng sasakyan. May ilang empleyado ang palihim na nakatingin sa kanya. Bakit siya, bulong ng isa. Baguhan lang yan. May kapit siguro, sagot ng isa pa. Naririnig ni Daniel ang ilan sa mga salita. Pero pinili niyang manahimik. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho kaysa sa opinyon ng iba. Ang unang biyahe. Inutusan si Daniel na ihatid ang anak ng negosyante sa isang meeting. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Maingat. Walang yabang. Biglang nagsalita ang pasahero. Ikaw yung tumulong sa akin, di ba? Opo, sagot ni Daniel. Bakit mo ginawa? Nag-isip sandali si Daniel. Kasi po walang tumulong sa tatay ko noon. Tumahimik ang lalaki. Mula noon, nag-iba ang tingin niya kay Daniel. Ang lihim na obserbasyon. Sa isang mataas na gusali sa lungsod. May lalaking nakaupo sa harap ng mga screen. Siya ang unang nagbigay ng kotse. Patuloy siyang sumusubok, sabi ng assistant. Ngumiti ang lalaki. Hindi pa tapos ang test. Ang problema sa garahe. Isang gabi, may sasakyang hindi umandar. Lahat ng mekaniko ay wala. Nagkakagulo ang mga driver. Lumapit si Daniel. Pwede ko pong tingnan, tanong niya. Nag-atubili ang supervisor. Driver ka lang. Opo, pero mekaniko po ako dati. Walang choice ang supervisor. Pinayagan siya. Sa loob ng 30 minuto. Naayos ni Daniel ang sasakyan. Tahimik ang lahat. Mula noon, hindi na lang siya basta driver. Ang simula ng inggit. Dumami ang trabaho ni Daniel. Mas dumami rin ang bulungan.
Sumisipsip yan. Feeling magaling. Isang empleyado ang sadyang nagkamali sa report at si Daniel ang sinisi. Tinawag siya ng manager. May reklamo laban sa'yo, sabi nito. Hindi nagtanggol si Daniel. Tahimik lang siya. Pero may isang taong nakakita ng totoo. Ang katotohanan ay lalabas. May CCTV sa garahe. Pinanood ng may-ari ang video. Kita ang lahat. Tinanggal ang nagsinungaling. At unang beses, pinuri si Daniel sa harap ng lahat. Hindi siya nagsasalita, sabi ng may-ari. Pero nagtatrabaho siya. Mas lalong dumami ang inggit. Isang mahirap na utos. Isang araw, tinawag si Daniel ng matandang negosyante. May biyahe ka, sabi nito. Delikado. Isang probinsya. Masamang kalsada. Gabi ang alis. Tinanggap ni Daniel ang susi. Opo. Ang gabi ng pagsubok. Madilim ang daan. Umuulan. Biglang tumirik ang sasakyan sa gitna ng bundok. Walang signal. Walang tao. Tahimik lang si Daniel. Binuksan niya ang hood. Inayos ang makina sa ilalim ng ulan. Naalala niya ang tatay niya. Kapag nasiraan ka, sabi noon, huwag ka munang matakot. Makinig ka sa makina. Matapos ang isang oras, umandar ulit ang sasakyan. Ang desisyon sa gitna ng dilim. Pagbalik nila, tinawag ulit si Daniel. Pwede kitang i-promote, sabi ng negosyante. Mas mataas ang sahod. Mas malaking responsibilidad. Tahimik si Daniel. May naalala siya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kotse. Ang mga salitang. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Huminga siya ng malalim. Pwede po bang hindi pa ngayon, tanong niya. Nagulat ang lahat. Gusto ko pong matuto pa, dagdag niya. Hindi lang para sa pera. Umiti ang matanda. Yan ang tamang sagot. Ang tunay na pagsubok ay paparating. Sa kabilang gusali, ang misteryosong bilyonaryo ay nakatingin sa screen. Handa na siya, sabi niya. Isinara niya ang tablet. Simulan na natin ang totoong laban. Ang hindi pa alam ni Daniel. Hindi niya alam na may mas malaking papel siyang gagampanan. May negosyo na babagsak o aangat dahil sa kanya. At may katotohanan tungkol sa kotse na hindi pa niya alam. Ang simpleng mekaniko ay papasok na. Sa mundo ng kapangyarihan, pera, at tunay na pagsubok ng pagkatao. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula si Daniel sa malaking bahay. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanya. May mga mata na lihim na nagmamasid. May mga ngiti na puno ng panlilinlang. At may mga salita na nagkukubli ng galit at inggit. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kotse sa garahe, may lumapit sa kanya ang isang lalaki, isang senior driver. Daniel, bulong nito. May problema. Ingat ka. Hindi na tanong kundi babala. Anong problema po? Tanong ni Daniel, medyo nag-aalangan. Basta may mga taong hindi gusto ang galing mo. At handa silang gawin ang lahat para pabagsakin ka. Tumango si Daniel, ngunit hindi halata ang kaba niya. Alam niyang darating ang araw na susubukan siya. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang unos na darating. Ang unang pag-atake. Isang gabi, habang pauwi si Daniel matapos ang mahabang araw ng trabaho. Nakita niya ang isang sulat sa kanyang kotse. Kung gusto mong manatili sa lugar mo, huwag kang magpakitang gilas. Hindi ito pirma ng may-ari. Malinaw ang pagbabanta. Kumatok ang kaba sa dibdib ni Daniel. Ngunit sa halip na matakot, tinanggap niya ang hamon. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Ano man ang gawin nila, ipagpapatuloy ko ang tama. Ang lihim na kaaway. Sa garahe, may isang senior mechanic na sadyang mapagmataas. Siya ay palaging nagkukubli sa likod ng ngiti. Ngunit sa bawat pagkakataon, tinatangkang sirain ang reputasyon ni Daniel. Isang araw, mayroong motor na sadyang pinabagsak ni Daniel. Biglang umapela ang senior mechanic sa may-ari. Sir, Daniel ang may kagagawan. Tahimik na pinanood ni Daniel. Ngunit may kisisi ang garahe. Nakita ng may-ari kung sino talaga ang may sala. Ang senior mechanic ay napahiya sa harap ng lahat.
Ngunit hindi dito nagtatapos ang problema. Ito ay simula pa lamang ng mas malalaking intriga. Ang betrayal. Isang umaga, dinala si Daniel sa opisina ng bilyonaryo. May gagawin akong proyekto sa iyo, sabi ng lalaki. Ito ay malaking oportunidad. Pero kailangan mo ng tiwala sa sarili. Napatingin si Daniel. Handa po ako. Ngunit sa kanyang likuran, may dalawang empleyado na lihim na nag-uusap. Kung mabigo siya, pwede nating agawin ang pagkakataon. Tama, mas maganda kung hindi siya magkakaroon ng karangalan. Hindi alam ni Daniel ang kanilang plano. Ang simpleng mekaniko ay papasok sa isang larangan na puno ng intriga at panlilinlang. Ang malaking proyekto. Inilagay siya sa isang proyekto na nangangailangan ng malaking tiwala sa teknolohiya at malawak na kaalaman sa makina. Ito ang magiging turning point ng buhay niya. Ngunit may mga hadlang. Kakulangan sa kagamitan. Lihim na sabotaging mula sa ibang empleyado. Mga deadlines na imposibleng abutin. Ngunit hindi sumuko si Daniel. Gumawa siya ng sariling diskarte. Ginamit ang lahat ng natutunan niya mula sa tatay at sa mga lumang karanasan sa talyer. Gabi-gabi siyang nagtatrabaho. Pawis at luha ang kapalit ng kanyang dedikasyon. At unti-unti lumalapit siya sa tagumpay. Ang unang pagsubok sa loob. Habang abala si Daniel, may dumating na malubhang problema. Isang malaking depekto sa makina ng proyekto. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng buong proyekto at reputasyon ng kumpanya. Ngunit sa halip na sumuko, huminga siya ng malalim at sinuri ang lahat ng detalye. Nag-trace siya sa bawat wire, bawat bolt, bawat koneksyon. Mula sa simpleng pagtingin, nakahanap siya ng solusyon. Ngunit sa puntong iyon, may senior engineer na sadyang kumikibo upang pahintuin siya. Hindi mo kaya yan, sabi ng engineer, may bahid ng panlilinlang. Ngunit si Daniel ay nanatiling matatag. Kinaumagahan, ipinaabot niya ang solusyon sa may-ari. Napatingin sa kanya ang bilyonaryo. Napakatalino mo, Daniel. Pero may higit pang susubok sa iyo. Ang panganib sa labas. Hindi lamang sa loob ng kumpanya nagmumula ang panganib. Isang gabi, may sunog sa garahe. Hindi sinasadya, ngunit may sindikato na naisirain ang reputasyon ng kumpanya. Si Daniel ang nakakita ng apoy. Agad niyang tinulungan ang lahat na ilikas ang kagamitan. Pinatay ang apoy gamit ang mga simpleng kagamitan. Pinakita niya ang kanyang kagalingan at katapangan. Mula sa simpleng mekaniko, siya ay naging bayani sa mata ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat, may lihim na banta pa rin. May nagbabantang lihim mula sa nakaraan na maaaring pumutok anumang oras. Ang katotohanan tungkol sa kotse. Ngayon, napagtanto ni Daniel na ang kotse na ibinigay sa kanya noon ay hindi ordinaryo. Ito ay prototype ng bagong makina na kaya palitan ang buong industriya. Kung mapapabuti, maaari siyang maging pangunahing tao sa proyekto. Ngunit kung gagalawin, maaari rin itong masira at mawala ang lahat ng tiwala sa kanya. Ang simpleng kotse na dati parang regalo lamang, ngayon ay isang malaking responsibilidad. Ang lihim na swerte. Isang araw, may dumating na dokumento sa mesa ni Daniel. Ito ay lihim mula sa may-ari. Ang sinumang nakapagsagawa ng proyekto na ito ng may integridad at husay, siya ang magiging pamalit sa akin sa hinaharap. Napatingin si Daniel, hindi makapaniwala. Ang lahat ng paghihirap at panganib ay may dahilan, bulong niya. Hindi lang para sa kotse, para sa kinabukasan ko. Ang pinakamabigat na pagsubok. Isang gabi, may tumawag sa kanya sa telepono. Daniel, sabi ng boses. Kailangan mong pumunta sa garahe, ngayon din may nangyari. Pagdating niya, nakita niya ang resulta ng sabotahe. Kalahati ng proyekto ay nasira. May ilang mahalagang makina na nag-crash. Ang ilang empleyado ay nagpakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Tumayo si Daniel. Pawis ang bumabalot sa mukha. Ngunit sa halip na sumuko, hiningan niya ng lakas ang sarili. Pinag-aralan niya ang bawat sira. Inayos, pinalitan, at ginamit ang lahat ng natutunan sa lumang talyer ng tatay niya. Ang tagumpay sa gitna ng krisis. Pagkatapos ng 3 araw ng walang tulog, ang proyekto ay muling naayos. Mas maayos pa sa dati. Nanabik ang may-ari ng kumpanya. Daniel, hindi ko alam kung paano mo nagawa. Ngumiti lang si Daniel. Po simpleng mekaniko lang po, sir.
Pero marunong pong tumingin at matuto. Ngumiti ang bilyonaryo. Hindi simpleng mekaniko. Ikaw ang magiging susunod na leader. Ang huling panukala. Sa gitna ng inggit, panlilinlang at panganib. Si Daniel ay natutunan ang pinakamahalagang aral. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga, paano mo hinarap ang bawat hamon. Maagang gumising si Daniel sa kanyang kwarto. Ilang linggo na ang lumipas mula nang tanggapin siya sa kumpanya, at ngayon, naramdaman niya na ang lahat ng hirap, luha, at pawis ay nagbunga ng isang bagong umaga. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat sa lungsod, naglalaro sa mga matataas na gusali. Parang sinasabi ng bawat sinag, handa ka na sa bagong yugto ng buhay mo. Huminga siya ng malalim at muling nagpasya. Hindi pa ito katapusan. Marami pa akong matutunan at marami pa akong gagawin. Ang huling proyekto. Tinawag siya ng may-ari ng kumpanya. Daniel, ang huling proyekto na ito ay pinakamalaki sa lahat. Kung maayos mo ito, makikita ng lahat ang galing at integridad mo. Ito rin ang huling pagsubok bago ang tunay na posisyon na naghihintay sa iyo. Napatingin si Daniel, halos hindi makapaniwala. Handa po ako, sir, sagot niya. Ibinigay sa kanya ang isang napakalaking kotse, prototype na pinagsama-sama ang lahat ng teknolohiya ng kumpanya. Hindi ito basta-basta mako-operate. May mga komplikadong sistema. At may mataas na risk kung hindi maayos ang pagkaka-assemble. Ngunit hindi natakot si Daniel. Sa halip, nakita niya ito bilang pagkakataon para patunayan ang lahat ng natutunan niya. Pagpupunyagi sa gitna ng presyon. Araw-araw, umuuwi si Daniel na pagod at basang-basa sa pawis. Nag-aaral ng bawat detalye ng makina. Pinag-aaralan ang bawat circuit at bawat pyesa. Pinag-aaralan ang manuals na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nagtatrabaho ng walang tigil. Ngunit hindi ito madaling laban. Ang iba pang senior engineers ay patuloy na nagbabantay at sumusubok siraan siya. May mga pagkakataon na sadyang inilalagay sa kanya ang mas mahihirap na problema. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, natutunan ni Daniel ang pinakamahalagang aral. Hindi hadlang ang inggit o panlilinlang sa determinasyon at integridad. Ang malaking hadlang. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon si Daniel sa kotse, may napansin siyang depekto sa pinakamahalagang bahagi ng makina. Kung hindi maayos, maaaring masira ang buong prototype. Kung masira, hindi lamang ang proyekto ang apektado, kundi pati ang reputasyon ng kumpanya at ng kanyang sarili. Tumayo siya at huminga ng malalim. Hindi ako susuko, bulong niya. Ang lahat ng hirap, pawis at luha ay may dahilan. Kayang-kaya ko ito. Ang lihim na tulong. Habang nagtatrabaho si Daniel, may lumapit sa kanya na dati niyang kasama sa lumang talyer. Ikaw na yung tinutukoy ko sa may-ari, sabi ng kaibigan. Nandito ako para tulungan ka. Hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Napangiti si Daniel. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang kabiguan o takot. May kasama siya. Magkasama nilang inayos ang makina, pinaghati-hatian ang mga komplikadong problema. Gumawa sila ng mga simpleng solusyon at unti-unting bumalik sa ayos ang prototype. Ang pagkakataon para sa kagalingan. Dumating ang araw ng final testing. Lahat ng matataas na opisyal ng kumpanya ay naroroon. Si Daniel, simpleng nakatayo sa tabi ng prototype, ramdam ang kaba sa dibdib. Tinawag siya ng bilyonaryo. Daniel, ito ang pagkakataon mo. Kung maayos mo ito, lahat ay makikita ang galing mo. Hinawakan ni Daniel ang susi, huminga ng malalim at pinaandar ang makina. Sa simula, may kaunting pag-igting. May mga kakaibang tunog. Ngunit sa halip na mawala ng loob, ginamit niya ang lahat ng kaalaman. Binaybay niya ang bawat wire, bawat circuit, at bawat pyesa, hanggang sa umandar ang makina ng perpekto. Ang tagumpay na walang kapantay. Tahimik ang lahat sa loob ng silid. Pagkatapos ng ilang segundo, napuno ng palakpakan ang buong lugar. Imposible, sabi ng isa. Hindi ko akalaing magagawa niya ito, sabi ng isa pa. Ngunit si Daniel, tahimik na ngumiti. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa damdaming napagtanto niya. Ang lahat ng hirap at pagsubok ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Ang pagkilala.
Lumapit ang bilyonaryo kay Daniel. Hindi ka simpleng mekaniko. Hindi ka basta driver. Ikaw ang magiging susunod na lider ng kumpanya. Ipinakita mo na may integridad, katalinuhan at tapang. Napaluha si Daniel. Hindi niya akalaing isang simpleng regalo na kotse ang magdadala sa kanya dito. At ngayon, dagdag ng bilyonaryo, ang susi sa tagumpay ay hindi sa makina, kundi sa puso mo at sa pagpupunyagi mo. Ang pag-asa para sa kinabukasan. Mula sa simpleng buhay, sa labis na hirap at pagkakahiwalay sa mundo. Si Daniel ay natutong harapin ang lahat ng pagsubok. Ang lumang kotse, na dati regalo lamang, ay naging simbolo ng bagong simula. Ngayon, alam niya. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung ano ang mayroon ka, kundi kung paano mo hinarap ang bawat hamon at lumaban ng may integridad. Ang huling aral. Sa pagtatapos ng kwento ni Daniel, natutunan niyang huwag matakot sa hamon. Natutunan niyang manindigan sa tama kahit may panganib. Natutunan niyang magtiwala sa sarili at sa tamang gabay. At higit sa lahat, ang bawat maliit na hakbang, bawat pawis at luha ay humahantong sa tagumpay. Epilogo. Ngayon, si Daniel ay hindi lamang simpleng mekaniko. Hindi rin lamang driver o empleyado. Siya ay leader na handang pamunuan ang kumpanya at magbigay ng inspirasyon sa iba. At ang lumang kotse na dati simpleng regalo ay mananatiling alaala ng simula ng lahat. Ng pagsubok, determinasyon at tagumpay.